Nanawagan naman ang government at MILF Peace Panel kay Pangulong Noynoy Aquino na sertipikahan bilang urgent ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Umaasa silang maipapasa pa rin ito pagkatapos ang recess ng Kongreso. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa ang mga miyembro ng GPH at MILF Peace Panels na maipapasa ang Bangsamoro Basic Law. Ito ay sa kabila ng hindi pag-usad ng BBL sa Kongreso. Nakabinbin ang panukalang batas sa second reading sa mababang kapulungan. Hindi rin ito umuusad sa plenaryo ng Senado. Aminado si GPH Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer na hindi prioridad ang BBL dahil sa 2016 budget deliberations at sa nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy. Gayunman, umaasa sila na matatalakay na ito pagkatapos ng recess na mangyayari mula October 10 hanggang November 2. Sana raw ay dumalo ang mga mambabata sa session para magkaroon ng quorum. We see no reason kung bakit hindi pwedeng ma-prioritize itong pagpapasa ng panukalang Bangsamoro Basic Law given the fact that number one, a lot of resources have already been invested here by Congress itself. So yung pong pagpasok sana ng Nobyembre, ito yung inaasahan natin talagang mabigyan ito ng pansin. The only window of opportunity is the next deadline, if I may call it as such, which will be in November, December. After that, it is all politics that fill the air. I appeal to the honorable members of both chambers of Congress to rise up to the occasion and be statesmen. Kasama ang mga Vice Chairman ng House Ad Hoc Committee on the BBL. Umapela rin ang peace panels kay Pangulong Aquino na i-certify as urgent ang panukalang batas. Taliwas sa paniniwala ng iba, sabi ni Ferrer na ayon sa konstitusyon ang BBL. Tiwala raw sila Iqbal sa Kongreso pero kung sila ang masusunod, nais nilang ibalik ang mga natanggal na probisyon, kabilang na ang opt-in clause. Ang probisyon na nagsasabing maaring sumama sa bubuuing Bangsamoro entity ang mga probinsya na malapit dito kung pipirma sa isang petisyon ang 10% ng mga rehistradong botante. Inaasahan namin na yung naalis, na-delete na mga provisions na very essential should be restored to ensure that the law that is going to be created is a real law that would establish autonomy in the Bangsamoro. Pag hindi ho naman nangyari yung ganon, we will continue to push the way of peace. Kung hindi raw maipapasa ang BBL sa kasalukuyang administrasyon, lalong mahihirapan sa susunod dahil magba-back to zero ang mga nagsusulong nito. Tiniyak naman ng mga Vice Chairman ng Ad Hoc Committee on the BBL na gagawin nila ang lahat para maisulong ang panukalang batas. Victoria Tulad, GMA News.